Okay, hello there. Good morning, good evening, good afternoon, and kung kailan nyo man ito papanoorin. And for today, we'll be discussing about horn eye. So, tinanggal ko na yung camera ko kasi inaantok na talaga ako. Nakakahiya na napapikit-pikit yung mata ko, ganyan. Ayan. So, I'm teaching this by heart na, no? Um, Wala na, by passion na to. No? Laban na lang. Gusto ko na kasi din matapos yung buong discussions ko itself. Okay? So, yan. For this video, we'll be talking about Horneye and the psychoanalytic social theory. Okay, so si Karen Danielson Horneye ay isang German-American psychoanalyst, no? And isa sa pinaka-important na neo-Freudian theorist, okay? Tinawag na neo-Freudian dahil nag-start siya sa psychoanalysis ni Freud pero eventually, kinontra niya yung sobrang emphasis nito sa biological drive, sexuality, and anatomy. Kung kay Freud, ang question is ano yung instincts or unconscious conflicts ang nasa likod ng behavior. 'Di ba? Kay Horney naman, ang question ay papuntang anong klaseng relationship at cultural environment yung nagtutulak sa isang tao na mawalan ng security at lumayo sa kanyang tunay na sarili. Okay, so yung theory niya mismo, no, yung psychoanalytic social theory ay umiikot sa basic anxiety, neurotic needs, interpersonal coping strategies, idealized self-image, and the self-realization. Okay, so neo-Freudian siya kasi basically it's still psychoanalytic, no? Pero in social terms naman. Okay? So, now pag-usapan muna natin yung buhay ni Karen Horney. Okay, so pinanganak si Karen Danielson Horney noong 1885 sa Germany, no? Sea captain yung tatay niya na si Bernd Danielson, no? Stern, religious, authoritarian, and sanay na masunod, no? Yung mother niyang si Clotilde naman ay mas educated, intellectual, and very liberal. So may older brother si Karen na mas malapit and tila parang mas paborito ng kanyang father. Okay, sa kabila ng pagtutol ng tatay niya sa career ambitions ng babae, sinuportahan siya ng mother at brother niyang maging isang physician. Okay? Sa mga biographical accounts, sinescribe um, si Horneye as intellectually ambitious pero may malalim na insecurity tungkol sa kanyang appearance at sa sarili niyang worth. No, naranasan din niya yung mga recurring na depression, rejection, family conflicts, and major losses. No? Important tong malaman kasi um, wala lang, important lang siya sa buhay ni Horneye itself. Pero hindi natin siya gagawing simpleng parang, hindi siya minahal ng tatay niya kaya gumawa siya ng theory tungkol sa anxiety. Hindi siya ganun, no? Okay. So, nung mga 13 years old siya, gusto na niya maging doktor, no? 13 years old pa lang siya, isang ambitious na siya. No? And that is a very ambitious move. Nung panahong inaasahan na yung babae ay mag-aasawa and mag-aalaga lang ng pamilya niya. So, noong 1906, pumasok siya sa medical school. At naging part ng unang generation ng women admitted to German universities. No? Eventually, nag-train siya ng psychoanalysis sa ilalim ni
Carl Abraham, no? Yung nabanggit ko naman na kanina. Isang close associate naman yun ni Freud. Okay? According sa institutional biography niya, umabot siya sa humigit kumulang 500 sessions, 6 na beses kada linggo ang analysis niya kay Abraham. Imagine, no? 6 na analysis sessions per week. Parang full-time na job niya yung pagiging patient mismo. Di ba? Hindi naging emotionally satisfying kay Horneye yung analysis niya itself. Di ba? Nakita raw niya si Abraham, parang nakita raw ni Abraham pala yung struggles niya largely through classical Freudian concepts. Samantalang pakiramdam ni Horn ay hindi enough na nauunawaan yung actual loneliness, yung rejection, and interpersonal conditions sa buhay niya. Okay, ito yung parang magiging malaking difference niya kay Freud. Kasi hindi lahat ng psychological suffering ay disguised sexual conflicts, no? Minsan, parang genuinely rejected, dominated, humiliated, or emotionally neglected talaga yung isang tao. Excuse me. Okay? Pinakasalan niya si Oscar Horney and nagkaroon sila ng 3 anak na babae. No? Habang tumatagal, naging troubled yung marriage nila. No? Sa mga biographical descriptions, pinoy-portray si Oscar as increasingly authoritarian, isang pattern na may pagkakahawig sa dominant father ni Karen. Nagkaroon din ng financial problems, ng illness, family deaths, and episodes of depression bago sila tuluyang naghiwalay. Ganon. So, siya yung pangalawang theorist na nagkaroon ng divorce. And yun, very much kapansin-pansin, um, yung recurring pattern sa buhay niya, no? Una, authoritarian father, tapos domineering husband, struggle to establish a professional identity as a woman, and yung institutions controlled predominantly by men. Okay? Kaya parang naging central sa theory niya yung question about kung kapag kailangan natin ng pag-ibig, ng love at ng protection ng ibang tao, pero sila rin yung source of fear, domination or rejection, paano tayo magko-cope up from that? Okay? Very much ganun yung goal or ganun yung idea ng questions na meron si Horneye dun about sa mismong theory niya. Okay? So from loyal Freudian papuntang major critic, no? Hindi agad anti-Freud kasi si Horney. Founding member siya ng Berlin Psychoanalytic Institute. Nagturo siya ng psychoanalysis, nag-supervise ng analyst, and gumamit siya ng Freudian concept sa early work niya. Very, ano na, no? Hinahapo na ako, guys. Hindi ko alam kung naririnig nyo yung hininga ko itself. But yeah, hinihika na ako. Yan, but anyway, unti-unti niyang kinwestiyon, no? And unti-unting kinwestiyon ni Horn ay yung theories ni Freud tungkol sa babae, 'di ba? Nung una kasi supportive si Freud sa work niya, pero habang mas nagiging bold yung objections niya, naging colder yung response ni Freud. By the early 1930s, increasingly associated and isolated na siya sa orthodox psychoanalytic community. Okay, so yung malaking issue dito is that para daw kay Freud, malaking part ng female psychological development yung penis envy. Para kay Horney, baka hindi literal na male anatomy yung kiniinggitan ng babae, baka yung social freedom. 'Di ba? Baka yung power, yung education, yung status, and yung opportunity na binibigay sa lalaki. So basically, ang point niya, hindi niya gustong maging lalaki dahil may titi yung lalaki, 'di ba? Dahil may penis yung lalaki. Baka gusto niya yung mga privileges na binibigay sa lipunan nila Adan, okay, ng pagkalalaki. Okay? So bilang provocative reversal, no? Sinabi ni Horn ay na posible ring magkaroon ng ang lalaki ng womb envy, no? Envy sa reproductive capacity ng babae, especially pregnancy, childbirth at motherhood, no? Pero hindi natin pwedeng sabihin na women have penis envy, then men have womb envy, no? Tabla lang. Hindi ganoon, no? Mas malalim yung point ni Karen Horney. Ang idea niya is that hindi pwedeng gamiting universal psychological explanation yung anatomy lang itself, right? Maraming apparent na gender differences yung product mismo ng culture, unequal power, and even social expectations. So yung papers niya
on female development, on marriage, motherhood, feminine masochism, and relationships ay nakatulong mag-establish ng what later became known as feminine or feminist psychology. Okay? Yun, tapos paglipat ni Horney sa United States, naging close siya sa mga social scientists and psychoanalysts tulad ni na Sullivan, 'di ba? Si Sullivan, si Margaret Mead, si Ruth Benedict, yun, mga hindi niyo nakilala, and eventually si Eric Fromm. Okay? So exposure niya sa anthropology at sociology ang lalong nagpalakas sa paniniwalang culture, no? Not biology alone shapes personality. Okay? And yun na nga, may mga nagsasabing Horneye and Eric Fromm were not only intellectual collaborators, but romantic partners for several years. No? Magulo lang. No, magulo lang kasi si Fromm ang naging analyst ng daughter ni Horneye na si Marian, no? Nang naging mas distant si Marian sa mother niya, reportedly pinaginalaan ni Horneye na naiimpluwensyahan yon ni Fromm. Okay? Hindi natin masusure kung sino yung tama pero halatang naghalo yung personal relationship, yung family conflict, yung therapy, and yung professional rivalry. So, noong 1941, umalis si Horney sa New York Psychoanalytic Institute and tinatag niya yung Association for the Advancement of Psychoanalysis at ang American Institute for Psychoanalysis. Pero, no, makalipas lang yung 2 years ata yun, nagkaroon ng conflict tungkol sa teaching privileges ni Fromm, no? Na isang lay analyst and hindi physician. So, tinutulan ni Horn ay yung teaching role ni Fromm, no? Bunga nito, umalis sina Fromm, sina Sullivan, and Clara Thompson um, para bumuo ng ibang group. So yung theorists ng inner conflicts ay nagkaroon din ng spectacular interpersonal at institutional conflicts. Yan. Basically, yun yung buhay, yun yung buong buhay ni Karen Horney. Um, Tapos namatay siya nung wait lang check natin. Wala sa notes ko eh. So namatay si Karen Horney nung December 4, 1952 sa New York City at the age of 67 following ang brief illness from cancer. Ayun. Nung namatay siya, she was the dean of the American Institute for Psychoanalysis. Hindi pa rin siya masyado nakaalis sa psychoanalysis. But at least, di ba? Um, at least she was able to create her own, no? The psychoanalytic social theory. Okay? So, pag-usapan natin mismo yung psychoanalytic social theory itself. Okay? In theory mismo, yung salitang psychosocial ay combination yan, no? Ng madaming bagay. Okay? Hindi tinanggi ni Horney yung unconscious. No? Psychoanalytic theorist pa rin siya by the end of the day. Pero para sa kanya, hindi sexual at aggressive instincts yung main nasanhi or main cause ng personality. No, mas central daw yung need for safety, need for affection, experience of rejection, competition, cultural expectations, unequal power, and relasyon ng bata sa caregivers themselves, no? Meron siyang tatlong concepts. Una, we have the basic evil. Okay? Medyo dramatic yung term na basic evil, pero hindi siya parang sinasabing demonyo yung parents, no? It just points out to the damaging environmental conditions tulad ng emotional indifference, ng rejection, humiliation, favoritism, broken promises, 'di ba? In the failure to respect the child's individuality, hindi isang pagkakamali ng parent yung automatic na magse-start ng neurosis, no? Yung concern ay persistent relational climate kung saan nararamdaman ng bata na hindi siya safe, accepted, or valued. Okay? So basically, ang point kasi ng basic evil is that evil yung ginagawa, di ba? Merong unfair punishment, merong hostility, may overprotection, may isolation, may grounding. Pero kasi, ang point niya is that it is basic evil kasi kailangan ng tao na maranasan to. Kailangan ng bata na maranasan to na hindi fair talaga yung mundo. Ganun siya. Okay? Kaya siya basic evil. Second, we have the basic hostility. This is the child's anger and resentment toward the caregivers
who are experienced as rejecting, controlling, neglectful, or unfair. No, halimbawa, controlled, no? Controlled at pinapahiya yung bata. So, natural lang na magalit siya, di ba? Kasi parang galit ako sa iyo dahil hindi niyo ako nire-respeto, ganyan. Pero, dependent siya sa caregivers para sa food, sa shelter, protection, affection, survival, no? Kaya, delikadong ipakita yung anger. So, pwedeng isipin ng bata na kapag nagalit ako kay mama, baka hindi na niya ako mahalin. Kapag lumaban ako kay papa, baka lalo niya akong parusahan, lalo niya akong pagalitan, no? Kailangan ko sila. Kaya hindi ako pwedeng magalit sa kanila. Dahil dito, nire-repress niya yung hostility. I remember nung bata ako, um, yung parents ko kasi ano yan sila, very traditional. So, namamalo talaga sila. And every time na pinapalo ako ng sobra, alam niyo yung yantok, yung yung hawakan ng walis tambo, napuputol yun. Ganon, ang lala talaga nila mamalo that time. Um, so, nung napapalo ako, every time na napapalo ako, sinasabi ko sa sarili ko na parang, pag ako lumaki, ganito, ganyan, 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 di kita alagaan, ganyan, ganon. Sinasabi ko siya palagi nun. And that is basic hostility. Hindi ko siya kayang sabihin sa harap ng nanay ko, sa harap ng tatay ko, because, at the end of the day, sa kanila pa din yung shelter ko, yung food ko, yung protection, yung affection, and yung survival. Basic hostility siya because normal lang sa bata na maranasan yung galit. Normal lang na magalit yung bata. Okay, hindi naman siya aggression directly, no? Naiintindihan pa din naman ng bata na hindi ko pwede itong gawin kasi sa kanila pa din ako dependent on some cases. Okay? Now, the third one is what we call the basic anxiety. Basic anxiety, kapag hindi mailabas yung basic hostility, pwedeng ma-experience ng bata yung mundo bilang unsafe, na parang mag-isa ako, mahina ako, walang tunay na maasahan, kailangan kong gumawa ng way para hindi ako masaktan, no? Ito yung basic anxiety. Okay? Very much, yung coping strategies ay initially attempts to survive. Hindi sila inherently pathological. Nagiging neurotic lang kapag compulsive, kapag rigid, at ginamit sa halos lahat ng situation. Okay? Now, meron tayong tinatawag na neurotic needs. Okay? Normal lang na gusto nating mahalin, na gusto nating maging successful, magtagumpay, magkaroon ng independence, 'di ba? Mapuri and even maging magaling. Okay? Now, ang difference is that ang normal need kasi ito yung masaya akong mahalin mo, pero kaya kong mabuhay kahit hindi ka palaging available. Okay, yun yung normal need. Pero yung neurotic need, ito yung kailangan mo akong mahalin palagi. Kasi kapag hindi, wala akong value, tsaka hindi ako safe. Okay? Hindi yung content ng need yung problema. Yung problema ay yung compulsion. Okay? Kaya siya nagiging neurotic. Okay? And ito neurotic needs natin, eventually, pinagsama niya, no? Pinagsama niya yung 10 neurotic needs sa tatlong major interpersonal trends. Okay? So una, meron tayong tinatawag na moving toward people. Ito yung neurotic trend. Unang neurotic trend. Tatlo yan, di ba? 10 dyan yung neurotic need. Pero tatlo lang yan yung major. Okay? So, isa-isayin natin. Una is the moving toward people. Ito yung compliant solution. Parang kapag minahal, inalagaan, at sinang-ayunan nila ako, magiging safe ako. Ganun siya, no? Unang neurotic need dito ay neurotic need for affection and approval. Okay? Ito yung kapag kailangan na basta ito yung point na kailangan magustuhan ng lahat. Hindi ako pwedeng may mainis sa akin. No? Nagiging chronic people pleaser, takot tumanggi, and sobrang sensitive sa criticism. Okay? Yung pangalawang neurotic need dito is neurotic need for a powerful partner. Okay, naniniwalang kailangan ng partner na sasagip and mag-aayos ng buhay niya, no? Parang kapag may jowa akong malakas at responsible, magiging okay ang lahat. Ganun. Hindi lang love ang hinahanap. Ang kailangan niya, rescue. Pangatlo, meron ditong neurotic need to restrict life within narrow borders. Okay? Binabawasan yung sariling goals, yung desires and visibility para maiwasan yung danger. Okay? Ito yung parang, wag na akong mangarap ng malaki. Wag na lang akong mapansin or mapahiya. Ito yung mga tao na parang,
parang hindi na ako maggagawa ng ibang bagay basta hindi lang ako mapapansin ng ibang tao. Kasama dito yung self-effacement, no? Self-effacement and underestimating ng sariling abilities. Okay? Those are the three inside the moving toward people. Yung second na neurotic trend is what we call moving against people naman. Right? Excuse me. Basta ang idea kasi ng moving toward people, ito yung compliant talaga. Very much coping strategy na parang dependent ka sa ibang tao, sa approval ng ibang tao, sa gagawin ng ibang tao. Doon naka-base yung perception mo as a person. Yung moving against people, ito naman, dependent ka naman sa paglaban, no? Ito yung parang aggressive solution, no? Iniisip mo na yung mundo laban sa kaya kailangan mong maging malakas kesa sa iba. Ito yung aapakan mo yung ibang tao. Kailangan mong kontrolin yung ibang tao para alam mo na hindi ka kokontrolin ng iba kasi feeling mo kalaban ka ng lahat. Okay? Yung unang neurotic trend dito is the neurotic need for power. Sorry, yung unang neurotic need ay ang neurotic need for power. Okay? Ito yung kailangang magkaroon ng control and ayaw makaramdam ng sariling weakness. Either ako yung may control or ako yung kinokontrol. Yun yung idea. Yun yung iniisip kagad dito. Okay? Second, meron tong neurotic need to exploit others. Okay? Tinitingnan yung tao based sa pakinabang na makukuha. Okay? Parang kunwari, ano yung magagamit ko sa'yo? Para saan ka? Okay? Ito yung mga ganong kind ng person. Naalala ang Isang Daang Tula para kay Stella na movie? Sa movie na yon, di ba, ginagamit lang ni Stella si Fidel, right? Into doing something. Alright? That is the neurotic need to exploit others. Then, third one, meron siyang neurotic need for social recognition or prestige, no? Naka-base yung worth sa title, popularity, status, and public image. Kunwari, importante ako dahil mataas yung posisyon ko at kilala ako ng mga tao. Ganoon, na parang importante akong tao dahil mataas yung posisyon ko compared sa inyo. Kunwari, sa mga nanonood ng One Piece makaka-relate dito. Um, Importante ako dahil ako yung Celestial Dragon. Lahat kayo mga mababang uri. No, lahat kayo mga walang kwentang nilalang. Ako yung Celestial Dragon dito. Importante ako. Okay? That is the third one. Now, the fourth one, meron tayong tinatawag na neurotic need for personal admiration. Okay? Hindi lang accomplishments yung kailangang hangaan dito, pati yung imagined special self. Okay? Ito yung mga tao na parang sinasabi na kailangan mong makita na extraordinary ako. Ganun. Okay? Ganun lang siya na parang iniisip mo, imagine special self siya. No? Someone na highly. Ganun. Okay? Next, we have the neurotic need for ambition and personal achievement. Okay? No, kailangang laging manalo and higitan yung ibang tao. Okay? Kapag hindi ako number one, failure ako. Ganun siya. That is the moving against people. Hindi achievement yung problema. Ang problema dito ay ginagamit yung success para takasan yung deep insecurity. Okay? Now, the third neurotic trend na meron is the moving away from people. Ito yung detached solution. Ito yung kung wala akong kailangan sa iba, walang makakasakit sa akin. Ganun siya, no? Very much detached siya. Ayaw niya sa tao. Lumalayo siya sa social responsibility. Yung unang neurotic need dito would be neurotic need for sufficiency and independence. Okay? Ito yung mga ayaw umasa, ayaw humingi ng tulong or magkaroon ng emotional obligations. Okay? Iniisip niya na mas ligtas ako na ako lang. Okay, yun. Tapos yung isa pang neurotic trend dito is the neurotic need. So, isa pang neurotic need dito is the neurotic need for perfection and unassailability. Parang kailangan wala akong flow. Tsaka walang mapipinta sa akin yung ibang tao. Kapag perfect ako, walang makakahiya or makakasakit sa akin. Ito yung idea ng perfectionism, no, bilang defense. Hindi simpleng high standards. Okay?
Basically, ang moving toward people is the compliant personality. Okay? And the compliant personality compulsively seeks affection, approval, protection, and acceptance by submitting to others. So yung basic belief nila is that kapag mabait ako at binigay ko lahat, hindi nila ako iiwan. No? Kunwari, sa mga partner nyo, iisipin nyo, okay lang kahit lagi mong i-cancel yung plans natin, basta wag mo lang akong iwan. Ganun siya. Okay? Mukhang loving and selfless, no? Pero pwedeng hidden yung demand na parang ginawa ko lahat para sa'yo. Kaya obligasyon mong mahalin and protektahan ako. Alright? Hindi siya secure attachment. Okay? Yung healthy closeness ay merong boundaries. Yung neurotic move toward ay driven by fear. Okay? Now, next is yung moving against people. Ito naman yung aggressive personality. Okay? The aggressive personality compulsively pursues power, superiority, control, recognition, and victory over others. Okay? Yung typical belief dito is that survival of the strongest. Kapag hindi ako yung nanalo, ako yung magiging biktima. Okay? Ang nasa isip niya, it's either panalo or talo lang palagi. Okay? Kunwari sa partner mo, ako yung masusunod. Kasi kapag hindi, may iba naman akong pwedeng piliin. Ganun siya, no? Nagiging competition. Pwedeng maging manipulative, pwedeng exploitative, controlling, or emotionally intimidating. Pero underneath, the apparent strength is that takot akong maging powerless. Takot akong kontrolin ng ibang tao. Takot akong i-manipulate ng ibang tao, kaya ako na lang yung mamanipulate ng ibang tao. Okay? Hindi siya healthy assertiveness ha. Ang assertive person, kayang ipaglaban yung sarili habang nirerespeto yung karapatan ng ibang tao. Yung aggressive trend ay parang kailangan manalo siya para maramdaman niyang safe siya. Okay? Ganun lang. Then the third neurotic trend is moving away from people, yung detached personality. Okay? The detached personality compulsively seeks for emotional distance, independence, privacy, and freedom from interpersonal needs. Okay? Yung belief nila madalas kapag hindi ako naging attached, hindi ako masasaktan. Kaya kunwari sa partner niyo, sa jowa niyo, 'di ba? Ayokong kailanganin ka. Wag mo rin akong kailanganin. Ganun siya, no? Wag kang mafo-fall sa akin. Okay? Parang pwedeng proud ka sa pagiging self-sufficient and uncomfortable sa emotional demands, no? Pero hindi siya simpleng introversion. Okay? Yung introvert kasi ay pwedeng merong deep and healthy relationship. Yung detached person ay lumalayo dahil yung closeness ay nararanasan nila as threat and um, panganib, no? Danger sa autonomy and safety. Okay? Lahat tayo gumagamit ng tatlong movements. Okay? Lahat tayo gumagamit niyan. We move toward, we move against, and we move away from people. Right? Lumalapit tayo kapag kailangan ng support. Lumalaban tayo kapag kailangan protektahan yung sarili. And lumalayo tayo kapag kailangan natin ng privacy. Yung healthy person, ginagamit tong tatlo na to at the same time. Very flexible. Halimbawa, humihingi ng comfort sa partner, pinagtatanggal yung sarili pinagtatanggol yung sarili laban sa unfair treatment, and nagpapahinga mag-isa kapag overwhelmed. Okay? Yun yung idea. Now, yung neurotic person, compulsively one-sided. Okay? Kailangan kong mag-submit palagi, kailangan kong manalo palagi, kailangan kong lumayo palagi. Alright? Dahil ginagamit sa lahat ng situation yung isang strategy, nawawala yung genuine choice. Yun, dun siya nagiging problem, dun nagiging problematic. Okay? Dun nagkakaroon ng neurosis. Alright? Nagiging neurotic yung isang tao. Okay? Now, the basic conflicts. May tinatawag na basic conflict. Alam niyo ba na kayo, Horn, ay halos lahat ng bagay dito basic. Kasi pambata siya. Ang point niya is that normal to, nangyayari to. Okay? Alright, so the basic conflict, halimbawa, pwedeng gusto ng isang tao na mahalin at alagaan siya, no? Pwedeng gusto ng isang tao na kontrolin yung partner niya and hindi maging dependent kahit kanino. Kunwari, sa jowa mo, parang sabihin mo, wag mo akong iwan, pero ako yung masusunod, no? At wag ka masyadong lumapit dahil ayokong kailanganin kita. Okay?
Hindi kayang sabay-sabay masatisfy yung tatlong strategy kaya nagkakaroon ng anxiety, ng inconsistency, ng unstable relationships, and ng inner conflict. So para magkaroon ng apparent unity, pwedeng piliin ng tao yung isang dominant trend tapos itatago niya yung iba. Yun yung conflict. Okay? And normal yun. Okay? Hindi nawawala yung suppressed tendencies, lumalabas sila sa resentment, guilt, fantasies, or sudden reversals. Okay? And for Horn Eye, merong tatlong kind ng sarili. Merong tatlong kind ng self. Okay? Yung real self, yung actual self, and the idealized self-image. Okay? Ito yung pinakamahalagang part ng mature theory ni Horney. Okay? So, yung real self kasi, hindi ito secret perfect personality na nakatago sa loob. Ito yung living capacity natin for growth. Okay? Uh, Parang genuine desires, spontaneous feelings, authentic values, realistic strengths, and potential for self-realization. Para kasi kay Horneye, merong constructive force ang human being na gustong lumago kapag merong sufficiently favorable environment. Okay? Second is the actual self. Okay? Sa actual self, ito yung totoong condition mo ngayon. May talent ako, insecure ako, nagkamali ako, and ito yung kailangan kong ayusin. Okay? Yung actual self ay imperfect, pero totoo yan. Okay? Yun. Then third is the idealized self-image. Dahil mahina ang contact sa real self, nagkakaroon or nagsa-start yung neurotic person ng fantasy. No? Parang iniisip niya na hindi ako ordinaryong tao na vulnerable. Ako ay dapat perfect, dapat irresistible, dapat brilliant, dapat strong, and above everyone. Okay? Nagbibigay ito ng temporary feeling of identity and significance. Pero meron siyang kapalit na imbes na paunlarin yung tunay na sarili, pinipilit niyang maging isang imaginary person na hindi naman talaga siya. And that is the problem. Okay? Naintindihan? Kaya nagiging problema yung idealized self-image. Okay, now, meron din siyang tinatawag na search for glory. Ito yung compulsive pursuit for the idealized self-image. Hindi na siya parang simple na growth and growth yung goal, no? Hindi na gusto ko maging mas mahusay, gusto ko maging mas magaling. In fact, ang nangyayari is that kailangan kong patunayan na extraordinary ako at hindi ako pwedeng magkamali. Okay? Meron yang tatlong forms. Meron tatlong forms. Una ay ang need for perfection. Nandito ha, nakikita nyo? Yan. Need for perfection. Okay? Ito yung idea na dapat flawless ako. Tapos nagkakaroon ng need for ambition na dapat ako yung pinakamagaling. Tapos nagkakaroon ng drive toward vindictive triumph. Okay? Kailangan kong manaig. Kailangan kong manalo at mapahiya yung mga taong nagdududa sa akin. Okay? So, yung achievement ay hindi na para sa genuine fulfillment. Ginagamit na to para patunayan yung superiority and burahin yung shame. That's the idea of search for glory. Now, we also have what we call the tyranny of shoulds. Halimbawa, ito yung mga I should never feel insecure. I should always know the answer. I should yada yada. I should yada yada. I should never need help. Diba? I should be the perfect partner, parent, teacher, or student. Right? Hindi siya ordinaryong aspiration for should, no? Kasi yung healthy standard is that gusto kong maging prepared, pero possible pa din ako magkamali. So if magkakamali ako, meron akong plan A, meron akong plan B, meron akong plan C, no? Yung tyrannical should ay parang hindi ako kailanman pwedeng magkamali. Kapag nagkamali ako, worthless ako, wala akong ibang plano, ito lang. Okay? Tinawag itong tyranny dahil yung tao ay parang pinamumunuan ng internal dictator. Okay? Yun lang. Now, we have what we call the neurotic pride. Okay? Halimbawa dito, proud ako dahil ako ang klase ng tao na hindi kailanman nangangailangan ng iba. Okay? Pero hindi naman yun actual strength.
'di ba? Compulsive defense 'yon laban sa dependence. Dahil fragile ang neurotic pride, maliit yung criticism, no? Na nakakailanganin or sabihin natin maliit na criticism yung pwedeng magbigay or mag-cause ng humiliation, ng rage, ng withdrawal, defensiveness, and collapse, 'di ba? Hindi lang ginawa hindi lang ginawa yung pinuna. Okay? Yung pakiramdam niya parang sinira mo yung image ng tao ah ng taong dapat kong maging, 'di ba? Sinira mo yung pangarap ko, parang gano'n yung idea. Okay, that is the idea of neurotic pride. Now we have the neurotic claims. Okay? These are unrealistic expectations. Halimbawa, dahil mabait ako, dapat walang mangiiwan sa akin. Dahil matalino ako, dapat lagi akong top. Okay, dahil nagsakripisyo ako, may utang na loob sa akin lahat ng tao. Parang merong secret contract with life, no? Na kapag sinunod ko yung impossible rules ko, dapat protektahan ako ng mundo sa rejection and failure. Pero hindi pumirma yung mundo sa contract na yon. Right? Kapag hindi nakuha yung claim, pwedeng makaramdam ng injustice na parang hindi ito dapat nangyayari sa akin, hindi ito yung pinlano para sa akin, hindi ito yung promised land, 'di ba? That is the neurotic claims. Okay, and because of neurotic claims, nagkakaroon ng self-hatred. Ito yung hostility toward the actual self. Okay? Kasi kapag hindi maabot yung impossible ideal, iniisip na mahina ako, kadiri ako, wala akong silbi, dapat mas mahusay ako dito, dapat ganto, dapat ganyan, siguro kung ganto, siguro kung ganyan, 'di ba? May iba't ibang expressions 'to. Minsan relentless self-criticism, minsan self-contempt, minsan excessive guilt, self-punishment or neglects of personal needs. Minsan hindi na kumakain. No, ito yung tragedy kasi gumawa yung tao ng perfect na imaginary self para um, para takasan yung insecurity. Pero pagkatapos nun, parang kinamumuhian niya yung actual self kasi hindi na niya kayang maging imaginary self. Okay? Now, kapag sobrang focused sa idealized image, hindi na kasi alam ng tao um, kung ano talaga yung gusto niya, ano yung genuine feeling niya, alin yung values niya, and alin yung ginagawa lang niya para sa approval, control, or perfection. Halimbawa, gusto ko ba talaga yung career na to o gusto ko lang mapatunayan na successful ako? Mahal ko ba talaga siya o kailangan ko lang may taong magpapatunay na lovable ako? Independent ba talaga ako o takot lang akong umasa? Okay? Para kasi kay Horneye, ito yung core ng neurosis. The person becomes divided from the self that could genuinely grow. Okay? Yun lang. Tapos, here comes the idea of externalization. Okay? Di ko nasabi yung alienation from the self. Yan yung idea um, ng kapag sumobra, no? Kapag masyadong focus sa idealized self. Okay. Pag kasi sumobra ka sa idealized self, nagkakaroon ng alienation from the self. Hindi mo nakilala yung sarili mo. Okay? Now, externalization. Ito yung deep down ay kinamumuhian niya yung sarili niya. Pero yung conscious experience ay parang lahat ng tao hinuhusgahan ako. Okay, o kaya gusto niyang kontrolin yung iba pero pakiramdam niya lahat ng kumokontrol lahat ng tao kumokontrol sa kanya. Yun. Hindi ibig sabihin na imagine lahat ng external problems. Possible na merong actual judgment or control. Pero sa externalization, nilalagay sa outside world yung internal conflicts para hindi harapin yung sariling feelings and demands. Okay? Yun lang. Then, pinuna ni Horneye ang assumptions na yung male psychological development, ang normal standards, and yung babae yung defective variation lang ng mga lalaki, no? Um, Nireconsider niya yung penis envy, no? Hindi niya sinabing imposible yung penis envy. Yung argument niya, kapag naiinggit yung babae sa lalaki, pwedeng hindi dahil naiinggit kami sa titi nyo.
no? Naiinggit kami dun sa freedom, sa status, sa opportunity, and sa power na culturally associated sa pagiging lalaki, not necessarily to the organ itself. So, sinuggest ni Horney na na puwedeng mainggit din yung lalaki sa reproductive capacities ng babae and mag-overcompensate sa pamamagitan ng achievement, control, or devaluation of women. So yung point kasi ni Horney is that um, yung womb envy kasi parang sinasabi niya na hindi naman dahil feeling mo naiinggit yung mga babae sa titi ng lalaki or sabihin natin sa opportunities na binibigay sa lalaki, yung mga lalaki minsan naiinggit din 'yan kasi mag-reproduce, 'no, na kaya namin meron kaming maternal instincts and naiinggit do'n yung mga lalaki, okay. So, instead of confronting that, ang ginagawa daw ng mga lalaki ay nag-o-overcompensate, 'no, nag-o-overachieve, 'no, over control or dine-devaluate yung babae, gano'n lang, alright. Now, we also have the over-evaluation of love. Kasi sa culture na nililimitahan yung opportunities ng mga babae, pwedeng gawing main source ng worth yung pagiging desire pagiging desired ng lalaki. Okay? So parang ang iniisip daw dati, kapag pinili at minahal mo ako ng isang powerful na lalaki, may value ako. Hindi ito innate na female nature, no? Pwedeng adaptive response ito sa cultural situation wherein ang women's security and status ay tied to relationships with men. Kaya yung apparent na female dependency ay pwedeng product ng social structure, hindi biological destiny. Okay? So Horney's work moved psychoanalysis toward understanding women as whole persons shaped by culture and relationships. Yun lang. Sa therapy naman niya, ang goal niya ay hindi lang alisin yung symptoms, okay? The goal of therapy is to help the person relinquish compulsive defenses, reconnect with the real self, and move towards self-realization. Kailangan makita ng client anong neurotic trend yung ginagamit niya, anong hidden claims at shoulds ang namamahala sa kanya, di ba? Ano ang idealized image niya, paano niya hini-hate yung actual self, and ano yung genuine feelings at values niya. Hindi daw enough na sabihin ng therapist na people pleaser ka dahil gusto mo ng approval, no? Kailangan maranasan and maintindihan ng client na yung questions ng ano ang kinakatakutan kong mangyari kapag hindi ako nag-please ng ibang tao? Ano yung resentment na hindi ko inaamin? Ano yung gusto ko kung hindi ako controlled ng fear? Okay? Naniniwala kasi si Horn ay sa possibility ng self-analysis. Pero kinilala niyang may limitations yon. Okay? Mahirap makita ng mag-isa ang sariling defenses dahil mismong defenses yung pumipili and pumipigil sa isang tao. Okay? Now, ang important distinctions lang is that moving toward is not secure attachment. Okay? Ang secure person ay kayang magmahal habang may boundaries. Ang neurotic moving toward person is kailangan kong isuko yung sarili ko para hindi mo ako iwan. Bibitawan ko yung pagkakakilala ko sa sarili ko. Ito yung mga tao na gagawin lahat para lang mahalin. Okay? Moving against is not healthy assertiveness. Na-establish ko naman na kanina, di ba, na yung assertive person ay kayang ipaglaban yung rights niya without dominating others, without invalidating others. Yung moving against person kasi, sila yung kailangan kong manalo dahil weakness means danger. Okay? And again, moving away is not introversion. Okay? Perfectionism is not the same as conscientiousness. Okay? Yung conscientiousness person or yung conscientious person, parang iniisip niya na gusto kong gumawa ng maayos. Pero yung neurotic perfectionism is kailangan kong gumawa ng flawless para maging worthy and untouchable. Okay? For criticisms, una, mahirap i-test empirically. Meaningful yung concepts tulad ng basic anxiety, real self, neurotic claims, and yung search for glory. Pero hindi siya madaling sukatin
objectively. Okay? Kasi ang hirap, walang taong aamin na merong neurotic pride, na merong basic anxiety, na merong real self, na merong neurotic claims and search for glory. 'Di ba? Kaya mahirap siyang sukatin with empirical data. Okay? Now, second na criticism niya, masyadong broad yung environmental explanation. Okay? Important yung relationships tsaka yung culture. Pero merong role din, again, ang genetics, ang biology, temperament, neurobiology, cognitive development, and individual differences. Okay? Third criticism niya, hindi malinaw yung developmental sequence. No? Hindi gumawa si Horney ng structured developmental stages tulad ni na Freud or Erikson. Malinaw yung general pathway niya, pero hindi precise kung kailan at paano nabubuo yung bawat trend. Okay? Doon nagiging problem. Hindi kasi natin alam saan nanggagaling yan, yung moving away, moving against, and moving toward people. Okay? And possible na autobiographical yung influence dito kasi yung sariling struggles ni Horneye, 'di ba? Yung rejection niya sa tatay niya tsaka sa asawa niya, sa eventually naging asawa niya na nakipag-break din siya, 'di ba? Um, ah, Puwedeng naka-influence 'yun sa theory itself, 'di ba, yung ambition, yung relationship, depression, and even yung belonging, 'no? Pero gaya ng ibang theories, personal relevance does not automatically invalidate the theoretical insight. Kaya hindi major problem 'yan. Pero it's still part of the criticism. Additionally, hindi fully contemporary yung feminine psychology. Okay? Progressive yung critic niya for her time, pero part pa rin siya ng early 20th century assumptions tungkol sa binary gender, sa motherhood, sexuality, and relationships. Kailangang i-update yung ideas niya gamit yung contemporary gender research. Okay? Now, lastly, sa criticism niya is that yung risk niya for self-analysis. Pwede kasing yung self-reflection, no? Pero hindi nito laging mapapalitan yung professional care. Especially kapag severe yung distress, yung trauma, yung impaired functioning, or yung safety concerns. Okay? Relatively optimistic si Horneye. Para sa kanya, hindi inherently destructive yung tao. May genuine potential tayo for growth, for social conditions, and everything, okay? Naniniwala siya na neurotic behavior is an attempt to obtain safety. Hindi siya proof of an evil personality. And pwede daw tayong magbago kapag nakita natin, no, yung sarili nating compulsion and i-connect ulit natin yung sarili natin sa real self. Okay? Mas mataas yung emphasis ni Horneye sa free choice kesa kay Freud, pero hindi complete freedom. Kasi ang point niya kapag control tayo ng basic anxiety and neurotic trends, nababawasan yung choice natin. Okay? Again, ang healthy person ay hindi yung minamahal ng lahat or yung pinakamakapangyarihan or yung totally independent o yung completely perfect, no? Ang healthy person ay yung merong flexibility na lumapit ng hindi nagsusumamo, yung lumaban ng hindi nananakit, lumayo ng hindi tumatakas, and lumago ng hindi kinakailangang maging imaginary perfect self. Okay? So with that, that is all I. Papakita lang ako for a bit, no? Wait lang. Para lang syempre, isipin nyo naman na nandito ako, no? Ayan, hello. I'm still here. Diba? Hi everyone. Ayan, inaantok na talaga ako. Tapos, hinihika na ako, nahihirapan na akong huminga. So, tinapos lang natin until kay Horneye para matutulog muna ako. Tapos, pagising ko sa umaga, ang discussion naman natin would be kay Eric Erikson and kay Eric Fromm. Okay? So, yun lang. Very much that is all about Horneye and her psychoanalytic social theory. If you have any questions, as usual, just comment down below. Syempre, if wala namang question, then it's good, no? Alam ko na hindi kayo nakikinig. Eme, ayan. So, pero yan lang. You can ask questions and I can answer that. Pwede nyo na lang ako PM since palapit na rin yung exam nyo yan and everything. If merong hindi malinaw, or if merong hindi naintindihan, just let me know.
So with that, thank you so much, and you guys have a great day ahead of you. Bye bye.